Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ikatlong kabanata. Yung gate na green, yun ang sa amin. Turo ni Zoe kay Drake. Ito ang nagmamaneho ng sasakyan niya at ang kotse nito ay iniwan na lamang sa parking lot ng mall. Hindi siya naiinip sa biyahe. Bukod sa ilang minuto lang naman silang nagbiyahe. Masarap kausap ang binata at hindi niya yon inaasahan. Hindi niya akalaing capable itong makipag-usap ng ganon. Their conversation was full of humor. And soon, she was actually starting to like him. Not bad. Sa isipang iyon, ay napangiti siya. Hey! What are you smiling at? Tanong nito. Kasalukuyang pumapasok na sila sa bakuran nila noon. Si Yaya Seding niya, na halatang nagulat at natuwa nang nagbukas ng gate para sa kanila. Your house is cute, komento nito. My dad designed it. Proud na aniya. Ang bahay nila ang itinuturing niya na may pinaka-unique na style sa subdivision nila. Nakaarko ang bubong nito at ang mga punong nasa paligid nito ay may tree house. As in, bawat puno. Ang gusto talaga ng ama ay isang malaking pamilya. Pero dahil sa sobrang nahirapan ng mami niya sa panganganak sa kanya, hindi na ito nangulit pa ng mas maraming anak. At yung garden, yan naman ang hobby ng mom ko. Mukhang well-off naman kayo. Bakit nagtatrabaho ka pa? Usisa nito. Inihinto nito ang sasakyan. At bumaba. Umikot ito sa side niya at pinagbuksan siya ng pinto. Gentleman. Another pogi points. Thank you. Umibi siya mula sa sasakyan. Wala din naman akong gagawin kung hindi ako magtatrabaho. Ayoko namang tumambay lang Saka, iba pa rin yung mayroon akong sariling investment or achievement, hindi ba? Tumangulang ito. Hindi pa man sila nakakalapit sa pintuan, ay nakita na niya ang kanyang mga magulang na sina Apollo at Josephine. Papalapit sa kanila. Nakaakbay ang ama sa kanyang ina at nanunuksong nakangiti sa kanya. Alam niyang pagkaalis ni Drake mamaya ay uulanin siya ng tanong ng mga ito. Or worse, baka hindi na sila magkatulugan habang nagkukwentuhan sila. Pinakilala niya ang binata sa mga magulang and vice versa. Francis Drake Quintin po. Ana ng lalaki sabay lahad ng palad sa mag-asawa. Si Zoe naman ay nabigla dahil noon lang niya narinig ang buo nitong pangalan. Inabot ng Ginoo ang kamay nito. I'm glad na na-invite ka nitong dalaga namin. May pagkatamad kasi ito minsan Minsan lang lumabas kaya tuloy. Walang nagkaka-interact sa kanya na mga kaibigan. Pinandilatan niya ang ama. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit sa pambubuking nito sa kanya. Naisa na niya itong pasimpleng pagsabihan in Greek, kaya lang mukhang mas fluent sa lengguwahe ang bisita niya. Pinili na lamang niyang tumahimik at ngitian ang dalawa. Panalangin niya na sana ay makuha sa tingin ang mga ito. Nagyayayaan na sila patungo sa dining room. Habang naghahapunan, panay ang tanong ng ama sa bisita na para bang manliligaw niya ito na kailangang kaliskisan. Hiyang-hiya si Zoe kay Drake pero wala namang kaso sa binata ang interogasyon na yon. Magalang at mapagkumbaba nitong sinagot ang mga panguusisa ng mga magulang niya. At natutuwa rin siyang malaman ang mga bagay tungkol sa office mate. Mahigit 1 taon niya itong kapit cubicle, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Bukod sa first name nito, ang tama pala ang hula niya.
May kaya ang mga pamilya na pinagmula ni Drake. Nabanggit nito na may negosyo ang pamilya nito kung saan tumutulong din ito. Sa isang bahagi ng kwentuhan, bumaling ang kanyang ama sa mami niya at sinabing Etain na ang ibig sabihin ay that will do. Bago kung ano pa ang sabihin nito at ibuko ang mga sarili na talagang kinakaliskisan nito ang bisita niya. Inimporma na ni Zoe ang mga magulang na marunong magsalita si Drake ng Greek. Really, iho? Alam niya nagsisimula ng ma-impress ang kanyang daddy sa binata base sa reaksyon nitong yon. Kaunti lang naman po. I learned it from my mom. Mahilig po kasi siyang mag-travel before at fascinated siya sa mga Greece and its culture. I guess naipasa niya po sa akin yon. Dahil doon natapos ang hapunan nila at hindi na ito pinakawala ng ama. Nagkwentuhan ang mga ito na parang matagal nang magkakakilala. Kung hindi nga lang inaalala ni Apollo na pare-pareho silang may pasok kinabukasan, ay malamang abuti ng umagang usapang yon. Magkasundo ang dalawang lalaki kahit noon lang nagkakilala. Pasensya ka na kay daddy ha. Ginabi ka na tuloy. Hinging paumanhin niya sa binata nang ihatid niya to sa labas ng gate. Okay lang, nag-enjoy naman akong kausap siya May pagkapareho nga sila ng daddy ko. Mag-taxi ka na lang kaya. Masyado ka nang gagabihin kung babalikan mo pa yung kotse mo sa parking lot. Doon sa mall, suhestyon niya. Ayaw niya magmukhang masyadong nag-aalala rito, kaya agad niyang idinugtong. Nakakahiya naman kung masyado ka nang late uuwi. Masyado na kitang naabala. Magigilty ako kapag ka nagkataon. Okay lang yon. At least nagkaroon ako ng chance na makasama ka. Saad nito sabay para sa paparating na taxi. Natigilan siya ng ilang sandali at dahil doon, nakasakay na ang lalaki sa taxi bago siya natauhan. Nawalan siya ng pagkakataon para magtanong tungkol sa huling sinabi nito. Bago lumagpas ang taxi sa kanyang harapan, ay kumindat pa si Drake sa kanya. Agad na nagwala ang abnormal niyang puso nang makita yon. Ilang sandali muna niyang ninamnam ang kindat na yon at maya-maya pa ay tumalikod na siya para pumasok ng bahay. Nawala sa isip niya na may gutter nga muna pala sa gate nila at dahil naglalakbay ang isip ay hindi niya rin yun napansin. Bahagya pa siyang napahalik sa lupa. Pagkakataliso doon, anak naman ng pating, ang hirap pala ng kinikilig, nawawala sa katinuan. Ano ba naman yan? Mauunahan pa yata ng simentong ito ang Drake na makaperski sa akin. But when she realized what she said, ay muli siyang natigilan. Hala, Drake ko, ano ba naman? May sasabihin pa sana siya nang bigla namang may nakasipa sa kanya. Nagsunod-sunod na yata ang kamalasan niya ng gabing iyon. Nawala lang sa tabi niya ang binata sandali. Ay kabayo! Ani ng yaya siling niya. May hawak itong plastik ng basura. O anak! Bakit naman diyan ka sa lapag nagpapahinga? Nagsasawa ka na ba sa bahay natin kaya humahanap ka ng bagong trip? Yaya naman, nang aasar pa. Nasubsob lang po ako dito. Pagkasabi niyon ay tumayo na si Zoe. Kinuha niya ang isang plastik ng basura dito at tinulungan na itong magtapon. Mukhang gusto ng daddy mo yung binatang kasama mo Nanliligaw na ba yun sa'yo, iha? Usisa ng babae. Hindi po. Actually, nagkita lang po talaga kami. Doon po sa mall nang hindi sinasadya. Inilahad niya rito ang mga nangyari. Hindi kaya nakatadhana kayo, iha? Pangaalas ka nito sa kanya. Hindi ko alam na naniniwala din po pala kayo sa destiny, yaya. Ganting biro niya. Nasa 40 na rin kasi ang edad nito, pero parang wala nang balak na mag-asawa. Hoy, bata ka. Huwag mong ilipat sa akin ang usapan ha. Mukha namang may gusto yung isang yun sa'yo Kung ako sa'yo, iha, kapag ka nanligaw siya sa'yo,
Huwag ka nang magdalawang isip na sagutin. Mahirap na kapag pinakawalan mo pa siya. Malay mo, siya pala ang nakalaan para sa'yo. Hindi na niya sinagot ito. Alam na ni Zoe ang patutunguhan kapag nagsimula na si Yaya Siling na ganong lintanya. Ang walang kamatayang love story nito na sa kasamang palad ay bigo. Pero sinabi nga nito, hindi na raw masama dahil naranasan nitong umibig kahit paano. Halika na ngang bata ka sa loob. Kung ano-ano na namang agi tuloy ang pumapasok dyan sa utak mo. Kaya siguro pati yung simento ay sinasamba mo. Magkasunod na silang pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya maintindihan, pero masaya siya ng araw na yon. Marahil iyon ang hinahanap niya. Kaya nito, ng mga nakarang araw, ay restless siya. Habang sakay ng taxi ay hindi maiwasan ni Drake ang mapangiti habang inaalala ang mga nangyari ng araw na yon. Pagpasok pa lang ni Zoe, sa mall ay nakita na niya ito. Ewan ba niya kung bakit parang may sariling isip ang kanyang mga mata na luminga sa entrance ng mall nang saglit na papasok ito. Simpleng-simple lang ang ayos ng dalaga. Naka-jeans ito at itim na blouse. Yet, she looks so beautiful. Sa katunayan, marami-rami itong nakasalubong na hindi maiwasang mag-second look sa dalaga. She could really carry herself well kahit sa simpleng mga damit lang. Palihim niya itong sinundan hanggang sa magtagal nga ay sa footwear section at nahirapang pumili ng flip-flop. She could really carry herself well kahit sa simpleng mga damit lang. Palihim niya itong sinundan hanggang sa magtagal nga ito sa footwear at nahirapang pumili ng flip-flops. Nakailang beses siyang nag-iisip kung lalapitan ba niya ito o hindi. Alam niya, nang mismong segundo na lapitan niya ito, ay may magbabago sa kanila. Ganun na lamang ang ngiti niya dahil maganda ang ibinubunga ng desisyon na yon. Matagal niya itong nakasama, nakausap, natitigan, nakilala pa niya ang mga magulang nito. Good evening, Ma. Why are you still awake? It's late. Humalik siya sa pisngi ng ina. I can't sleep. Yung daddy mo kasi, sobra na namang lakas maghilik. Naunahan ako sa pagtulog. Paliwanag ng ginang na ikinatawa niya. Dapat kasi naunahan itong matulog ang daddy niya dahil nga naghihilik ang ama at mahihirapan na itong gumawa ng tulog. Mukhang masaya ka komento nito. Did something happen? Napangiti siya. You really know me. That's much, ha? Of course, you are my son. So what happened? Saka ko na lang ikukwento sa iyo kapag may improvement na. Pasuspense niyang sagot. Does the girl in the future has something to do with it? Ang tinutukoy nito ay ang malalaking frame ng mga larawan ni Zoe sa kanyang silid. Pagka-uwi niya ng gabing iyon, kinopya niya ang folder ng picture nito. He printed item all. At total, kaunting oras na lamang ang kanyang hihintayin at aalis din sila ng ina. Nilagay niya sa isang frame ang mga larawan at ipinwesto yon sa kanyang study table. And when did you start sneaking into my room? Tanong niya bagamat hindi galit. I'm just curious. Dahil nabanggit ni Manang na may maganda ka raw na girlfriend. Yeah, she is really beautiful. Sang-ayon niya at parang nai-imagine pa niya ang itsura ni Zoe na mga sandaling iyon. I think you should get some sleep, Ma. Masyado na kayong mapupuyat niyan. I will. Sabay na lang din tayong umakyat. Sa loob ng kanyang silid ay malayang pinagmamasdan ni Drake ang larawan ng dalaga. Kahit yata buong maghapon siyang tignan ang larawan nito, ay hindi siya magsasawa. Kapag nasa opisina sila at hindi nito napapansin ay palihim niya itong pinagmamasdan. Gustong-gusto niyang panoorin ang pagbabago nito ng facial expression. Lumapit siya sa study table at tinitigan ang larawan ng dalaga.
Bumuntong hininga siya. Ano bang pinakain ito sa akin? Mahinang kausap niya sa picture. Hindi niya tuloy alam kung paano aayusin ang mga bagay-bagay sa buhay niya. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.